Baby, kailangan pa ba talaga nito? Baka pinagtitripan mo lang ako ha? Manda ka talaga sa akin pag tinakasan mo ako. Of course not, baby. Kalma ka lang dyan. Nang matapos ko siyang itali ay kinuha ko ang cellphone niya para buksan ang flashlight. Wala kasi ako lampshade dito eh. Pinatay ko ang mga ilaw at naiwang bukas ang flashlight para makita pa rin niya ako. Kinuha ko naman ang cellphone ko at pinatugtog ang Fantasize ni Ariana Grande. Nakasave na ito sa music ko noon pa. Medyo lumayo ako sa kanya ng konti. Sinimulan ko na rin ang dahan-dahang pag-indak. Itinaas ko ang dalawang kamay ko at kumembot ng napaka-sexy. Sinasadya ko talagang akitin siya. Alam na alam ko ang kahinaan niya. Gumiling akong paibaba habang tinititigan ko siya ng nakakaakit at may pagkagatlabi pa para lalo siyang maakit. Kitang-kita ko naman ang paglunok niya at ang paghagod ng tingin niya sa buong katawan ko, lalo na sa dibdib kong bakat at tayong-tayo. Habang gumigiling ako ay bahagya akong itinataas ang nighties ko pero hindi ko hinahayaan na makita niya ng buo. Wala na akong panty dahil inubad na niya kanina. Ibinababa ko naman ang bahagyang strap ng nighties ko, sapat para matanaw niya ang pisngi ng dibdib ko. Baby, lapit ka sa akin please. Kitang-kita ko sobrang pagnanasa sa kanya pero hindi pa rin ako lumapit. Pinipilit niyang bumangon at parang gusto niya na akong abutin. Not yet, baby. Hindi pa ako tapos sa performance ko. Sabi ko sabay kagat sa dulo ng daliri ko nang nakakaakit. Tumalikod ako at muling gumiling-giling pababa habang nakatalikod. At sinimulan ko na ulit ang pagbaba sa damit ko hanggang sa umabot sa bewang ko. Nanatili pa rin akong nakatalikod. Muli ko itinaas ang dalawang kamay ko at gumiling na mas mabagal. Nilingon ko siya para makita ang reaksyon niya. Grabe, para na niyang lalapain ako at kulang na lang ay maglaway siya at lumawit ang dila. Minipilit niyang tanggalin ang tali sa kamay niya. Shit, lagot na. Natanggal ni Kaden ang tali sa mga kamay niya at nakakatakot na ngisi naman ang nakita ko sa kanya ngayon. Nagmamadali akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanya at napatali ako nang hatakin niya ako sa bewang ko at daganan. Baby, natupad niyo yung hiling mong strip dance at lap dance ha? Yung promise mo naman. Nag-aalangan sabi ko. Promise? What promise? I didn't promise anything. Ngisi-ngisi siya sa akin ngayon. Parang kahit hindi ako pagpapahingahin ng mokong na ito. Baby, wag dyan sa leeg. Baka makita yan nila mama at papa. I don't care. Alam naman nila mag-asawa tayo kaya okay lang yan. Ang kulit. At para ano? Para malaman ng ex mo na may nagmamay-ari na sa'yo. Ha? Saan mo naman narinig yan? At ano naman kinalaman ng ex ko dito? Narinig ko sa isa sa mga pinsan mo. Akala nila dati yung ex mo ang ama ng pinagbubuntis mo. My God, pinagsaselosan niya pati nakaraan ko. Where is he? Ha? Who? Your bastard ex. Sasapakin ko lang dahil pinakalaman niya ang babaeng para sa akin lang. Where is he, baby? May babala niyang tanong. Huwag mo na alamin, baby. May asawa at anak na yung tao. Ganun din naman ako. Matagal na naman ako nakamove on sa kanya eh. If I were you, sabihin mo na sa kanya yun. Mas malala pa ang gagawin ko sa kanya kapag ako pa ang kusang nakaalam noon. So where is he? Nasa Makati. And? Ano? Are you hiding something? Nagkikita pa ba kayo? Halos umuusok na ang ilong niya sa pagtatanong. Tumigil din siya sa paggalaw sa ibabaw ko. Ano kasi baby? Katrabaho ko siya. Napakagatlabi ako after ko yung masabi. Suloso pa naman ang lalaking ito. Nakita ko ang pagdilim ng anyo niya. Wala naman akong pakaalam kay Kian. Ang mas concern ko ay asawa ko. Ayoko siyang makagawa ng masama. Hindi siya nagsalita pero ipinagpatuloy niya lang ang ginagawang pag-angkin sa akin. I love you, my wife. Sa akin ka lang. Habang buhay ka nang nakatali sa akin, hindi ka makakawala sa akin. Possessive na pagkakasabi niya sa akin. Alam ko naman yun, no? Akin lang din naman siya. Subukan niya lang na maakit sa iba, puputulan ko talaga siya ng kaligayahan. I love you too, baby ko. Tugon ko sa kanya. Hindi ko na alam kung anong oras na ba ako tinigilan ng asawa ko. Basta, ang huling naalala ko na lang ay after kong marating ang langit ay nagdilim na ang paningin ko.
Grabe, lamog talaga ako. Bumawi talaga siya sa panto-torture ko sa kanya. Nang magising ako ay mag-isa na lang ako sa kwarto namin. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Pero bago pa man ako makalabas ay pumasok na ang magaling kong asawa. Ang ganda-ganda pa ng ngiti, parang naka-jackpot sa loto. Mama, you have to eat na po. Papa said masama daw ang pakiramdam mo kaya you need to drink your medicine. It's my princess. Sinamaan ko naman ang tingin si Kaden na nagpipigil ng tawa. Mama, what's in your neck? You have lots of purple dots. It's my son, Francis. Lalo ko naman sinamaan ng tingin ang ama nila na ngayon ay hindi na nakapagpigil ng tawa. Baby, it's a sign of your papa's love to your mama. I love her so much. That's why I gave her that. Puro kalokohan talaga ang alam nito. Talaga, Papa? When I grow older, I will also have like that? Nanlaki naman ang mata ko sa sinabi ni Faith. Peste talaga itong ama nila. Shucks, ang sakit ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Baby Faith, whoever will give you like that, I will punch his face. Nagdidilim ang aura ni Kaden. Ayan kasi. Oh no, Faith. Don't listen to your papa. Come here, give me a kiss. Pag-iba ko na lang ng usapan. Nakauwi na kami ngayon sa Makati. Maaga pa kaming papasok bukas kaya pinatulog ko na ng maaga ang kambal. Back to work na naman. Back to issues na naman sila sa akin. Hindi pa rin mamatay-matay yung issue na kabit ako ng matandang mayaman, kaya namin na yan. Baka malaman nila kung sino ang totoong asawa ko, mamatay sila sa inggit. Pues, lalo ko pa silang iinggitin. Ay bad. Any tips nga, paano mambwisit ng mga inggitarang frog? Talagang tibay mo rin ano? Nakukuha mo pa rin humarap sa mga tao sa kabila ng issues mo? Ganyan ba talaga kakapal ang mukha ninyo mga kabit? So, hanga ka na sa akin yan, Elena? Try mo rin na maging kabit. Baka mas magaling ka pa. O baka naman. Never mind. Ang aga-aga mang visit na mangkukulam na ito. Buti na lang energetic ako lagi. Sagana kasi ako sa vitamin K. Hindi ko na siya pinansin at agad na akong tumalikod sa kanya. Sayang lang ang oras ko. May company celebration nga pala mamaya dahil sa successful launching ng products ng LM, Electro World at kumita agad ng malaki sa market. Galing talaga ng baby ko. Siya din mismo ang endorser ng ibang products. Nagpa-reserve ang asawa ko ng company dinner sa isang resto bar at after noon ay pwede na mag-party-party ang lahat. Hindi ko lang sure kung pupunta pa doon si Kaden mamaya. Nagsimula ulit ang bawat team sa paggawa ng bagong proposals namin, kaya kailangan galingan. Ayoko mapahiya sa asawa ko. Oy, Ses, a-attend ka ba mamaya sa company dinner? It's my kumaring Alice. Siguro makakapunta naman ako. Bakit? May susuotin ka na ba? May dress akong nabili nung nakarang araw kaso naman, itong hator kong asawa ayaw ipasuot sa akin. Showing too much skin daw. Nakasimangot na sabi ni Alice. Hindi lang halata pero may pagkaseloso pala ang asawa ni Alice. Samantalang dati lagi silang nagbabardagulan sa harap ko. Ngayon, sa kama na sila nag-aaway. Charis. Inamin sa akin ni Alice noon na pinagselosan niya rin daw ako dati dahil nga matagal na niyang gusto si Billy pero ako ang pinopormahan. Natatawa na lang ako sa tuwing naaalala ko ang mga palipadhangin sa akin ng hator na iyon. Buti na lang hindi ko siya napaglinhan. Seryoso naman ang lahat ngayon sa pagtatrabaho. Kailangan namin matapos lahat ng dapat tapusin ngayong araw para makapag-enjoy kami lahat mamaya. Habang seryoso akong nakaharap sa computer ko ay lumapit na lang sa akin si Kian. Nagtatanong siya about sa next product na plano naming ipropose. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagtunog ng cellphone na nakapatong lang sa lamesa ko. Hindi ko ito pinapansin dahil seryoso ang dinidiscuss namin ni Kian sa isa't isa. Pero patuloy pa rin ito sa pag-iingay. Nag-excuse muna ako kay Kian para sagutin ang tawag ng kung sino man damuho na iyon. Napakagatlabi ako na makita ko ang caller, si Master Butan ko. Hello? Anong pinag-uusapan niyo? Masyado kayong malapit sa isa't isa. He coldly said. Napalinga naman ako sa paligid para hanapin si Kaden pero hindi ko naman siya makita. Lumayo ako saglit kay Kian para hindi niya marinig ang sasagot ko. Baby, about sa next products lang naman yung pinag-uusapan namin. Saka hindi naman kami sobrang lapit sa isa't isa. Oo mo. Nakanguso ko sagot. Totoo naman eh. Para sa akin, malapit na yun.
Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong lapitan pa kita dyan at kalad ka rin. Nagselos na naman. Napaka talaga nito. Oo na po. Paano mo nalaman na may kausap ako? Nakikita kita. Lahat ng ginagawa mo. Doon naman ako napalinga sa paligid. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong may mga CCTV na pala sa paligid at karamihan ay nakatutok sa pwesto ko. Talaga namang bantay sarado. Tumitig ako sa isang CCTV at pinaningkitan ko ng mata. Natuwa naman ang loko sa kabilang linya. Dami mo talagang alam. Sige na, babalik na po ako sa work ko. At tigilan mo niyang kakanasa sa akin dyan sa monitor mo. How did you know? Naman. Ewan ko sa'yo. Sige na, bye-bye. I love you. Agad ko naman pinatay ang tawag pero wala pa isang minuto ay tumunog ulit ito. Agad ko namang sinagot. Bakit mo binaba agad? Hindi mo malang inantay ang sagot ko? Na-imagine ko na nakakunot na naman ang makakapal niyang kilay. Ay, sorry na baby ko. Dami ko pa kasing kailangan tapusin. Para wala na masyado may iwan mamaya. Sorry na. Sana'y kumagat. Ay, okay. Fine. I love you too, baby. Yung bilin ko sa'yo. Opo, hindi ako masyado lalapit. Alright. Akyat ka dito sa office ko mamayang lunch. Hindi ako kakain pag hindi ka pumunta. Okay po, baby. Pupunta ako. Pagkatapos namin mag-usap, ni Kaden ay naisipan ko nang bumalik sa station pero nagulat ako nang sa pag-ikot ko ay nabungaran ko ang isang bruhang nakatingin sa akin at parang nanguhusga pa. So, may iba ka pa palang kinakabitan? Malandi ka pala talaga. I rolled my eyes to her. There she goes again. Hindi ko siya pinansin at lalampasan ko na lang sana pero pinigilan niya ako sa braso ko. Ano bang problema mo? Tanong ko. Malandi ka. Hindi ka pa talaga nakontento sa sinira mong pamilya. Ano bang pinagsasabi mo, Elena? At ano bang pakaalam mo kung may bago akong karelasyon ngayon? Hindi ikaw nagpapakain sa akin kaya huwag kang makialam sa buhay ko. Hinata ko ng malakas ang braso ko. Kitang-kita ko matinding galit sa mukha niya. Naalala ko na rin kung sino ang kahawig ng mangkukulam na iyon pero hindi ko naman maisip kung paano sila magkakaroon ng koneksyon kung sakali mang meron. It was Elvisa. Magkahawig silang dalawa. Baka naman nagkataon lang. Si Elvisa ay dati naming katrabaho ni Kian. Ang lugar kung saan maraming traidor. Si Elvisa din ang nagsabi kay Kian noon na buntis ako kaya akala ni Kian siya ang ama na ipinagbubuntis ko. Si Elvisa lang naman noon na nakakaalam sa mga dati kong katrabaho na buntis ako nung minsang nagkasalubong kami sa mall. Kaya siya lang ang pinagbibintangan kong nagmarites sa iba lalo na kay Kian. Kaya din lumipat dito noon si Kian dahil nalaman niyang nandito ako. Wala din namang asawa at anak si Elvisa. Sumasakit ang ulo ko kakaisip. Bahala na nga sila. Madami pa akong tatapusin trabaho. Tanghalian na kaya agad na rin ako umakyat sa office ng asawa ko. Nagdahilan na lang ako kina Alice at Billy na may pupuntahan lang ako kaya hindi ako makakasabay sa kanilang mag-lunch. Nakapag-order na rin si Kian ng pagkain namin. Agad ko naman itong inihain. Habang naghahain ay umakap naman si Kian mula sa likuran ko. Gawain niya talaga iyan kahit pa bahay namin. Parang nawawala ang pagod niya pag nayakap na niya ako. Halika na baby, tapos na ako maghain. Pwede bang ikaw na lang muna? Ano ako na lang muna? Ayaw mo pa akong sabayang kumain? Pwede bang ikaw na lang muna ang kainin ko? Mas masarap ka pa dyan eh. Naku naman. Baby naman. Masarap nga ako pero hindi ka mabubusog sa akin. Kaya tama na muna yung kamanyakan mo. Kumain ka muna ng totoong pagkain. Agad din naman kami natapos sa pagkain pero ang baby ko gusto daw munang matulog saglit dahil masakit daw ang ulo niya. Hindi ko lang sure kung alin. At syempre alam na. Pag gusto niya matulog agad dapat may pampatulog. Dito ko na siya pinahiga sa secret room. Mahirap na ako dun sa mismong office niya. Baka biglang pumasok si Jopet. Maabutan pa niya ang boss niya na kaya tanda-tanda na dumedede pa. Hinayaan ko na muna siyang makabawi ng tulog. Ilang araw din kasi siyang puyat dahil sa iba pa niyang trabaho. Busy siyang magbigay sa akin ng vitamins ko para lagi daw akong energetic. Kinagabihan. Awat na baby, nabubura ng lipstick ko. Baby naman kasi, bakit ganyan ka ka-sexy? Bakit ganyan ka-sexy yung suot mo? Parang gusto ko nalang punitin. Huwag na kaya tayong tumuloy sa loob. Mas gusto pa kitang angkinin dito sa loob ng sakin ngayon. Mapapa, hay naku ka na lang talaga sa kakulitan ng isang ito. Andito na kami. Hindi pa tutuloy dahil lang sa inatake na naman siya ng L.
Sabay kami ni Kayden na dumating dito sa resto bar at itong magaling kong asawa, pinapak muna ako dito sa sasakyan. Kanina pa yan sa bahay. Nakita lang yung naging ayos ko, ayaw nang umalis. Kahit labag sa loob niya ay pinilit ko talaga siya na tumuloy. Nauna na akong pumasok sa resto bar. Agad ko namang hinanap ang mga kaibigan ko. Natawa ko na makita ko ang suot ni Alice. Nakasuot siya ng leather coat at boots na all black. Grabe talaga itong si Billy. Napaka-possessive sa asawa. Nagsalita naman ang hindi possessive ang asawa. Lumapit na ako sa dalawa. Busangot naman ang pagmumukha ni Alice. Maturuan nga ito ng technique kung paano magpaamo ng asawa. Anyari sa'yo, Ses? Sana lamay? Pangasar ko pa kay Alice. Lalo naman siyang napabusangot. Wisit ka sa nalalaking to eh. Kala mo laging aagawan? Babe, kung ayaw mo pang masundan ng bunso natin, sumunod ka na lang. Leche ka? Hindi mo na pinagpapahinga ang matres ko. Natawa naman ako sa pagmamaktol niya. Naiiling naman ako sa pagtatalo ng dalawang ito. Sa akin kaya, kailan mo susundan? Sure, mahal ng mga bilihin, no? 8:00 na ng gabi kaya kanya-kanya na kami ng pwesto sa mga lamesa. Mamaya pa ang sayawan. Kasama ko sa table ang mag-asawang Alice at Billy. Si Kian, si Mr. Cruz, the manager namin, si Mrs. Lu, ang HR head, at yung dalawang managers pa ng ibang team. Nasa katabing lamesa naman ang grupo ng mga mangkukulam. Ang leader nila si Elena at kanang kamay niya na si Jen at alalay nitong si Eileen. Kasama na yung ibang recruit nilang mga bruha din, mga mukhang clown. May waiters na magsaserve ng foods and drinks kada table. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko dahil iniwan ko siya kanina sa sasakyan namin. Hindi kaya nag-ano muna yun? Good evening, Mr. Guevara. Good evening, Sir Kayden. Dinig kong bati ng mga kasama ko. Napaangat naman ako ng tingin. Hindi siya tumingin sa akin. Parang ayaw niya akong pansinin. Napataas naman ang kilay ko sa naisip. Hindi ko din siya binati. Bahala siya dyan. Good evening too. Can we join here? Of course, sir. Yes, sir. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang paghila ni Sir Jopet ng upuan sa kanang bahagi ko pero hindi naman si Jopet ang umupo kundi ang manyak niyang amo. Nasa kaliwa ko si Alice. Pabilog itong lamesa namin. Nasa kanang bahagi namin ni Kayden si Mr. Cruz. Katabi naman ito ni Mr. Lu, Jopet at ng dalawa pang managers. Nagsimula na rin kumain ang lahat habang nag-uusap sila ng about sa products. Nagkukwentuhan din kami ni Alice at Billy. Paminsan-minsan ay nagsasalita din naman si Kian. Habang busy ang lahat sa pagkain at pagkukwentuhan, yung katabi ko sa kanan ko, busy din ang kamay sa paghagod sa hita ko pero ni minsan ay hindi ko siya nakita lumingon sa akin. Mga galawan. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-message sa kanya. Please stop it, baby. Baka may makakita. Ang lukot talaga ng kamay mo. May giggle contact sa kanya. Just let me, please. I love it, baby. I love the thrill. I really love this man. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya, kahit parang gusto ko nang umungula. Ang hirap magpigila. Napapakagat labi at napapapikit mata na lang talaga ako. Shit. Anyari sa'yo, Ses? Masakit bang ulo mo? Nagtatakang tanong ni Alice. Nako naman, napansin pa talaga. Oo. Medyo masakit ang ulo ko pero kaya ko pa naman. Umiwas naman ako ng tingin sa kanya at pasimpleng tumingin sa paligid. Mukhang wala namang nakakapansin sa ginagawa ng asawa ko sa ilalim. Napatingin ako ngayon ng masama kay Kayden. Paano ba naman aloko, pinipilit hilahing pababa yung underwear ko. Ano bang trip ng lalaking ito? Ang kulit? Huwag mong ipitin, baby. Pagsisigawan ko talaga dito na asawa kita. I don't mind. Patapos na ang lahat na kumain kaya malapit na rin magsimula ang party. Syempre ang kamay ng asawa ko ay nasa hita ko pa din. Nang magsisimula na ang party ay nagkayayaan ng mag-inuman at sayawan. Ladies drink lang ang iniinom namin ni Alice. Yun lang ang pinayagan ng mga saloso naming asawa. Ang asawa ko naman ay mamahaling brandy ang iniinom. Karamihan sa mga katrabaho ko ay mga lasing na, kahit ang grupo ng mga mangkukulam. Ang iingay na nila. Si Kayden ay medyo namumula na rin ang muka. May specific lang na waiter ang naka-assign na magbibigay sa amin ng drinks. Yun ang gusto ni Kayden for safety purposes na rin siguro. Niyaya naman ako ni Alice na sumayaw. Hindi na ako nakatanggi pa kasi bigla na lang niya akong hinata kaya natanggal din ang kamay ni Kayden na nasa pagitan ng hita ko. Nakita ko naman ang paglingon niya sa akin. Alanganing ngiti na lang ang ibinigay ko sa kanya. Inenjoy ko na lang ang pagsayaw.
Tutal, pare-parehas naman na kami mga nakainom na. Kita ko naman ang pagsunod ng tingin sa akin ni Kayden. Sinusundan niya ang bawat kilos ko. Talagang bantay sarado ang person. Si Alice naman ay hindi pinapansin ng asawa niya. Andun pa din siya sa table namin at nakamatsyag din sa asawa niya. Maya-maya pa hinubad na ni Alice ang black coat niya. Ang gaga, ang sexy pala ng suot. Naka-backless, red dress siya. Kitang-kita ang maputi at makinis niyang balat. Ang sexy pa din ni Alice. Parang hindi nanganak ng 3. Naisahan niya pala ang asawa niya. That's my girl. Tuwang-tuwa ako kay Alice nung sumayaw ito ng sexy dance at bigla ko naalala yung ginawa ko kay Kayden. Agad namang napatayo si Billy sa akin na uupan at dali-daling lumapit sa asawa at isinampa ito sa balikat niya. Ayan, aasa-asawa na maganda tas magseselos. May ilang lalaking katrabaho naman ako na lumapit sa akin at nakipagsayaw. Hindi naman nila ako binabastos at talagang nakikihalubilo lang sila. Nakita ko naman ang pagdilim ng anyo ni Kayden at napatayong bigla. Naglakad ng mabilis si Kayden patungo sa akin pero bago pa siya makarating sa akin ay nakita ko na si Jopet na humarang. Nakita ko na may sinabi si Jopet kay Kayden pero ang dilim pa rin ang mukha ng asawa ko. Lagot na. Ma'am, pinapatawag ka na po ni sir. Uuwi na daw po kayo. Pabulong lang na sabi ni Jopet. Iginiya naman ako ni Jopet sa ibang daan. Sa may exit na kami dumaan patungo sa pinagparadahan ng sasakyan namin. Inalalayan naman niya ako makaupo sa front seat. Nasa driver seat na rin ang asawa ko na masama ang tingin sa akin. You can go now, Jopet. Okay, sir. Thank you. Ingat po kayo. Agad naman ding umalis si Jopet. Muli naman ako tinignan ng masama ni Kayden. Kinabahan naman ako nang inilapit niya ang mukha niya sa akin. Pabalik-balik ang tingin niya sa mukha ko at sa labi ko. Pumikit ako dahil akala ko ay gusto niya akong halikan. Oh, baby! Napaaray ako ng pitikin ako ni Kayden sa noo. Doon naman ako napadilat ng mata. What are you thinking? Ikakabit ko lang yung seatbelt mo. Wala ka namang panty, wala ka pang seatbelt. Nakangisi niyang sabi. Hoy mister, nung pumunta ako dito may suot akong panty. May kung sino kasi dyan na malikot ang kamay ang kumuha ng panty ko. Nakanguso ko sabi. He chuckled. Let's go home now, baby. Baka hindi nila yung panty mong mahubad sa'yo. Baby! Habat talaga naman. I'm not kidding, wife. Kanina pa kita gustong angkinin dito. Lumipas sa mga araw at gumanda ang performance ng team ko at palagi kaming napupuri at nabibigyan ng pansin ng mga managers and seniors namin sa kabila ng issues na ipinapakala tungkol sa akin. Lalo ding uminit ang tingin sa akin ni Jan at ng mga recruit niya. May fans club pala ako sa company ng asawa ko. Yun nga lang, puro mga lahing aswang. Sorry na. Totoo nga siguro talaga yung kumakalat na balita na kabit siya ng isa sa mga senior managers dito. Oo nga, kaya siguro yung proposals nila lagi yung approve at laging napupuri. Grabe, talagang dinadaan na lang sa ganda at sexy ng katawan. Hindi na nahiya. Di ba may mga anak na yan? Kaya siguro walang tatay dahil kung kani-kanino din yan kumabit noon tapos hindi pinanindigan. Malandi talaga siya. Ilan lang yan sa mga dinig kong chismisan nila tungkol sa akin. Hindi naman yun bulong dahil naririnig ko naman. Grabe, kanuuan na lang nila akong husgahan ng dahil lang sa obviously inggit. Napapikit ako ng madiin dahil sa pagpipigil na masabunutan sila. Huminga muna ako ng malalim. Calm myself. Be good to the animals. Lalapitan ko na sana ang 3 marites para kumprontahin ang pigilan ako ni Alice sa braso. Umiling siya sa akin. Nagpapahiwatig na huwag patulan. Muli akong huminga ng malalim. Siguro, kukumprontahin ko na lang sila pag ako na lang mag-isa. Ayokong madamay si Alice pag napaaway ako. Hindi ako na-stress sa trabaho ko. Mas na-stress pa ako sa mga inggitera kong katrabaho. Ang sarap pagkakalbuhin. Baby calling. Baby, where are you? Let's eat na. Ayan na naman siya. Kada lunch break, pinapupunta niya ako sa opisina niya para kainin. Pakainin. Sorry, nadulas. Pwede naman kasi na dito na lang ako kumain sa pantry. Nagtataka na tuloy sila Alice sa akin at lagi na lang akong wala tuwing lunch. Hello baby, pwede bang dito muna ako sa pantry kumain? Nagtatampo na kasi sa akin sa Alice dahil hindi na ako nakakasabay sa kanila. Please? Ay, okay baby, I understand. Just make sure lang na wala kang katabing lalaki. Ihilahan talaga kita. Oo na po. Grabe ka talaga. Yes!
Nasabi ko ng pabulong. Ano yun, baby? Ma, baby ask. Wala, baby. I said, see you later. Make sure to eat your lunch. I love you. Punta na ako sa pantry. Okay. I love you more, baby. Sa pantry, nakaupo ako sa pinakadulo. Wala akong katabi sa kanan at sa kaliwa ko naman ay si Alice. Masunuri naman kasi tayong asawa eh. Umorder lang ako ng pritong tilapia at beef broccoli. Nagkukwentuhan lang kami habang kumakain. Paminsan-minsan ay nanonood ng TV na nandito sa pantry. Habang busy ako sa pagtitig sa TV at tawang-tawa sa pinapanood ay nararamdaman ko na may kumakalabit sa akin. Napalingon ako kay Alice na kanina pa ako kinakalabit. Parang buwang naman itong babae na ito. Hindi ko naman asawa pero kung makakalabit sa akin parang gustong makaisa. Ew. Ano ba yun? Kalabit ka ng kalabit? Andyan yung asawa mo sa harap mo oh. Nanonood ako ng It's Showtime eh. Storbo ka. Gaga. Pabulong niyang sabi. Hinila niya ng bahagya ang buhok ko. Alanganing ngiti ang binigay niya sa akin at may nginunguso sa akin pero hindi ako agad lumingon at tinaasan ko lang siya ng kilay. Napakamot siya ng ulo kaya lumapit siya sa akin at bumulong. Si Mr. CEO andyan. Bulong niya. Ay, tats ng kabayo. Halos mapatalon ako sa gulat nang mabungaran ko si Kayden sa tabi ko. Kala ko ba doon siya kakain sa opisina niya? Bakit bigla-bigla namang nasulpot dito? At syempre kasama niya pa rin ang very loyal niyang secretary. Edits? What edits? Finish eating your food. Doon naman ako napatingin sa plato ko. Kalahati pa lang palang nauubos ko. Nakakatawa kasi si Vice ganda eh. Napakamot naman ako ng ulo. Magkasalubong kasi ang mga kilay ni Master Buten. Opo sir. Agad naman akong kumain. Sunod-sunod ang pagsubo ko hanggang sa nabilaukan ako. Agad naman akong inabutan ni Kayden ng tubig. What the hell? Baby! I mean, Francine. Be careful. Natatarantang sabi ng asawa ko. Mas lalo naman ako nabilaukan sa pagtawag niya ng baby sa akin. Peste na to. Sabay naman akong inabutan ni Kayden at Kian ng panyo. Napakurap naman ako ng mata at salitang tumingin sa kanila. Nakita ko naman ang pagbaling ng tingin ni Kayden kay Kian. Hindi nakaligtas sa akin ang pagtaas ng kanang kilay ni Kayden. Hindi ko malaman kung kaninong panyo ang aabutin ko. Kahit kanino kasi ang abutin ko ay issue din yan parehas lalo na at nakatingin sa amin lahat ng nasa pantry. Ay, ito sis. Marami akong tissue. Ay, salamat talaga Alice. Mahahalikan talaga kita. Okay na ako. Alanganin ko sagot. Umupo na kami lahat. Napayuko ako sa hiya. Natanaw ko na naman ang masamang tingin ni Kayden kay Kian. Hindi naman siya nakita ni Kian dahil pinagpatuloy na nito ang pagkain niya. Pasimple ko namang hinawakan ang hita ni Kayden para bigyan siya ng warning signal. Kumalma naman siya. Inutusan na lang niya si Japet na umorder ng pagkain nila. Umorder din siya ng pagkain para sa lahat. Sinagot na niya ang pasta and bread pati na ang mga desserts. Tuwang-tuwa naman ang lahat dahil sa libre. Mga galawan talaga ni Master Buten para hindi halata. Panay din ang lagay niya ng pagkain sa plato ko kaya hindi ako matapos-tapos. Kahit sinasamaan ko na siya ng tingin ay tila wala lang sa kanya. Nakikipagkwentuhan din si Kayden at Jopet kay Alice at kay Billy. Kaya napalagay na ang loob sa kanila ng dalawa. May ilan-ilan din ang napapatingin sa gawin namin na parang naiinggit dahil nakakausap namin ang Big Boss. Matagal na ba kayong empleyado dito? Tanong ni Kayden sa dalawa. Oo sir. Nasa 6 na taon na kami dito ni Billy. Si Francine at Kia naman 5 years na. Magkasunuran lang kasi silang pumasok dito. Napapasandal naman ako sa mga puntong ito. Naku, Alice, huwag ka talaga magkakamali na ikukwento. Ang babae pa namang ito, pag nasosobrahan sa kadadaldal, pati yung hindi dapat ikwento ay nasasabi niya. Talaga? Mga loyal pala namin kayo empleyado. Sana magtagal pa kayo. Nakangiting sabi ng asawa ko. Curious lang. Mag-boyfriend ba kayo ni Billy? Tanong ni Japet. Hindi po. Sa totoo lang, mag-asawa na po kami. 4 years na rin kami kasal at may 3 anak na. Wow, buti pa kayo. Dito niyo natagpuan ang destiny niyo. Ikaw, Kian. May girlfriend o asawa ka ba dito? Ay, naku, sir. Akala nga namin nung una magkakabalikan sila nitong si Francine eh. May asawa na pala si Kian. Napaubo naman akong bigla. Pahamak talaga itong si Billy kahit kailan. Hindi nga si Alice ang nagdaldal, yung asawa naman. Pambihira. Mali ako nang ipinagdasal. Agad naman akong inabutan ni Kayden ng tubig. What do you mean?
Kayden, in a very serious voice. Yari. Nakita ko naman ang bahagyang paghampas ni Alice sa dibdib ng asawa niyang hatur. Ah, wala sir. Huwag mo nalang pansinin yung asawa ko. Kung ano-ano talagang pinagsasabi niyan. Nakita ko ang pagsulyap sa akin ni Kian at ganun din ang pagtingin niya kay Kayden. Mukhang nakakahalata na si Kian sa amin ni Kayden. Well, okay lang naman kung malaman niya. Hindi naman chismoso si Kian. What do you mean? Akala niyo nagkabalikan? Natatakot na ako sa tono ng pagtatanong ng asawa ko. She's my ex, sir. Magalang at seryosong sagot ni Kian. Naku naman, isa pa ito. Pahamak din. Nananadya ata mo kung na ito eh. Nakita ko naman ang pagdilim ng anyo ni Kayden at pagkuyom ng kamao niya. Nakakahalata na din si Jopet at parang alam din niya ang gustong gawin ni Kayden kaya sabay kaming napahawak ni Jopet sa magkabilang braso ni Kayden. Sir, it's time for us to go. You'll have your meeting in 10 minutes. Huminga ng malalim si Kayden at napahilot sa pagitan ng kilay niya. Pilit pinapakalma ang sarili.